First Peter chapter 2, verse 1 to 12. Okay, First Peter 2, verse 1 to 12. Verse 1, nagasiling, wherefore, laying aside all malice and all guile and hypocrisies and envies and all evil speakings. If so be ye have tasted that the Lord is gracious. Ye also, as lively stones, are built up a spiritual house, and holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Unto you, therefore, which believe he is precious, but unto them which be disobedient, the stone which the builders disallowed, the same is made the head of the corner. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lust, which war against the soul. Together, having your conversation honest among the Gentiles, that whereas they speak against you as evildoers, they may by your good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation. May the good Lord bless the reading of His word. Makalingkod ka na. Kamatkid, Engineer Dakila kag Brother John. Welcome gid sa tanan sa sining adlaw. This is March 1, the first Sunday of March. And the opening day of March is Sunday. And we are so grateful to God for another opportunity that we can worship Him. Sa sininaman nga bulan sa Marso, nagbalos naman kay ang Marso, we have 5 Sundays, while February, we have only 4, no? So 5 ka Domingo gid subong nga Marso. Sige, so karon sa hapon, we have Bible Festival, which will start at 2:30 this afternoon. 2:30. So, we target nga kung pwede lang makalambot lang kita 5 o'clock, no? Kung kisa lambot kita 6. Pero i-regulate na nato na. We'll try to have it by 5 o'clock matapos na naton, no? So, come and participate sa ilikuton naton karon sa hapon. Bible Festival. Ang nanami ani ko nasadyan ko as I read the book of Joshua. It has so many things to learn about the life of the Israelites kag subong man sa kabuhi ni Joshua nga ginbilin sang Ginoo after the death of Moses. Dira naton makita nga ang Ginoo ay nagapabilin nga vacuum ang leadership. God always puts all things in a right perspective. Why ginablangkuan sa Dios? Sige. That is what we can learn from the life of Joshua and together with the people of Israel, no? So, attend kamo karon, you will be excited to know about that book. Of course, iban sa inyo naka-prepare na, nakabasa na tanan, almost siguro naka-prepare na, no? So, it is very important. Kabalo ka kung nagabasa ka lang sa Bible nga ikaw lang. It's different when we study together.
Kaya nga aton ni ginahimo every Bible festival ginatagaan naton importansya, hindi lamang ang mga questions. Sa mga questions pa lang maka-learn ka na. Di ba? May mga presentations, may mga questions, may Bible drill kita, dira ginapasangkad pagid ang aton nga kaalam sa pagbukas sang pulong sa Ginoo. Kag at the same time may quiz bee kita man mismo sa kada libro, kag may summary kita after. Gina-summarize naton para nga hindi lamang nakabalo kita sa mga questions, kundi nga at least kabalo kung ano ang ginatudlo sina ang libro, no? Ang context ang books, kag at the same time ang the whole book maintindihan naton kung ano gid. That's why nga hindi na iya makasiling ka nga damo na nabalaan mo. Kami ako gani nga pastor nagatuon pagid sang tuman kay nga ti importante na iya mabalaan ta mo. Hindi ka magsiling nga tama na nang imo natulan. The more you know, the more you do not know. The more nga nagabasa ka sa Bible, damo pagid yung mga bagay nga kutkutan mo. That is just like saying ang Bible blado para tuburan. Nga bisan na mga nga salod sang tubig, hindi mo ubusan. That is the word of God. That is why what you will learn today, you will be learning more tomorrow or next month or next year. So there should always be the renewal of our learning. Depre lang ang dugo ta kanalan replenish naman, no, para nga magbago naman. So amo nang aton nga ginahimo diri sa church. So don't be surprised that we have some activities here that we are doing that is in preparation sa aton man mga kabuhi, no. So please be here this afternoon, Book of Joshua. At the same time, try to take notice nga every Sunday we have first service which starts 8 o'clock. Kagkatawom sang ginadala ni Pastor Kilets about the book of Revelation. Dira, maka-learn ka kung ano ang mga bagay nga matun-an mo sa book of Revelation. Amo nang ginatun-an naton kon Domingo sang aga, first service. Or we used to call it Sunday school. Sunday school. Sige, so the month of February, we had so many activities that we have done. We had been so busy with all those things, with all those activities. Kagapon, nakaiwat man kami sa retreat sa grade 6 pupils, and we were so glad that the Lord guided us, protected us, kag nangin successful ang aton nga time sa mga grade 6 pupils naton. Tudloan naton sila sang pulong sa Ginoo. Kay mag-graduate na sila, so dapat may last na nga time nga makatipon sa ila kag at least bala ma-review ang ilang kaluwasan, no? Amo nang siling sa iba niya, save the best for last, pero aton niya, we have to save the best even at the beginning until the last. Hindi lang last kay way ka na dayo na. Sige, so sinin naman niya bulan sang Marso, medyo halog-halog naman ang aton time. By the way, ang aton galing camping, which is supposed to be scheduled on April, gin wave anay naton for young people's retreat. Ang aton naman tagaan na attention, importansya ang aton mga young people diri sa church, kag those who will be invited, no? Kay kung mag-join, although okay man na youth camp, join the youth camp, but there are times when we are so busy dealing with accommodating other young people from other churches to the point nga ang aton young people wala mayo taga-amblas ang ilag kinanglanon, no? So sining sa bulan sang April, we will have the young people's retreat. At this time, daw camp man pero ang aton focus, mga young people lang. Okay? We'll find a place where we can hold our young people's retreat. Okay? So, daw camp man ni Japon, galing kita lang niya. No? Concentrated lang sa Sunshine Baptist Church, ang aton nga mga young people.
Alright, so may mga bisita kita sa nga March 11. March 11, March 1 gali. Ka-conscious sa inyo, no? Mayo gid. Okay, birthday celebrants naton. Uy, subungit nga adlaw si Ariel Faye Dakila. Okay, subungit nga adlaw yung birthday. Kapila yan ni subong? 9 years old, bailong dugay, no? Si Ariel, kami gamay pinasang ligad, 9 years old ni subong. Tiway sa di subong? Totoo? Okay. Ariel Faye Dakila. Honey Grace Kibol, birthday man subong. Ha? May work siya? So, puro wala di aton yung kanaw. Aton birthday celebrant. Sinong ari di yaman? Sino birthday? Subong March 1. March 1 to 7. Sino? March 1 to 7. Why? Ay, ano, gon nga may not prepare na tututan eh. Good sa inyo. Why ka mo nagali? Alright, bisita naton siningaga. We have Minda Salazar, upod naton. Ayok. Mama mo? Okay. Pwede na katindog, ma'am? Okay, mama ni may angali, oh. Okay. Salazar kagali? Sabi ko, anay, kuhan ka, hindi nila. We have Cheska Casiano. Okay na, Blos Van. Mayo, no? Mary Jane Casiano. Isa ka pamilya ba? Why na tatay? Tatay, why? Why ka upod? Okay. Oo, naka-attend kami sa bata. Sige. So, mayo gida. Mrs. Salazar, Cheska, Mary Jane Casiano. Sino pang bisita naton? Why na? Why na de? Amo na eh? Sige. Sige. So, kanta kita. Mabay naton mga bisita naton, kantuan naton kag kamustahon sa gakanta kita. Kamusta na ito tanan Welcome song, no? Hindi lang niya tagay pagidait, katagay kamusta na ya. Isa tagay pagidait gang gakiwi-kiwi lang baba mo. Sige. Shall we all stand and then shake hands with one another as we sing the welcome song. There's a welcome here. Sing. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Once more. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian here, hallelujah, there's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. Okay. God bless everyone. Sige, pwede na ka mo. Sige, pwede na makapungko. Sige. After sa service karon pwede pa kamo ka jutay nga kung sa cellphone sa internet pa chat. Pwede chat. Sige, so it's good to see you on Sundays. Kay kalabanan sa aton gisa sakot Kay Sunday man lang kag Wednesday ang aton time makatipon mo no. Aban sa inyo ay ga-attend Wednesday. Please sabi mo Christian ka mo, attend our prayer meeting. Kung ang Sunday, ginatinan nyo, which is very important, attend prayer meeting on Wednesday because prayer meeting also is one of the vital activity of the church. Sino yung vital gani, daw ka pangid bala ka importante, no? Pero isang lawas mo lang mga vital signs ka. Kung mayo pang kondisyon ng lawas mo, kundi ang imong pulso, mayo pa, no? So kung ang pulso mo magproblema na, mga vital signs na nga daw palay-palay ng lawas mo. Sige, so please attend prayer meeting. Anyway, we start 4:30. Iban sa inyo nagatrabaho, off mo 5 o'clock, you can come.
Kay 4:30 until 6 o'clock. 1 hour and a half that we have to spend for prayer meeting. What we are doing here is we pray, we group together, we pray together as a church, and after that, we study the Word of God. I opted to take the book of 1 Corinthians. Kabay pa nga angkon ka mo sa mga insights. 1 Corinthians is very important, very relevant sa aton nga setting subong as a church, no? So we have to take time, right? So please be here every Wednesday. After all, once a week lang man na. Every Wednesday, okay? So we praise God for those of you who are consistently attending the prayer meeting. That is a good sign that you treasure prayer meeting, because without prayer there is no power. Life without prayer is a life without power. So we need to have the power from the Holy Spirit. That's why we have to pray together, no? Because we believe that without Him, ang aton nga kusog, nga aton nga wisdom will not be so effective unless the Lord will be with us. So please attend our prayer meeting every Wednesday, 4:30, temprano pa. Ang aton Sunday activity starts at 9:30. So if you arrive 10 o'clock, late na. Be here before 9:30. 9:30 is the start of our service. It's good that many of you have already made a right schedule, no? Na kuan na bala na kondisyon ng aton nga pangunguna ang aton lawas that 9 o'clock should be here. 8 o'clock you have to attend. May time ka mo anyway. Ining Domingo, it's all for the Lord. This is called the Lord's Day. So, hindi ka man mapierde if you attend both services. Tapusa ang bulaton sining adlaw. And of course, you can spend some days for your family. Siling sa Bible, Exodus chapter 20, 7 days, ginatag sa aton sa Ginoo. 6 days to do our jobs, our household chores. But Sunday, we have to give it to the Lord. In our time, it is called the Lord's Day. That is why it is colored red. Gin-emphasize ina, no? Gin-underscore kung sa aton pa. Gin-underscore gid san Dios nga by first day of the month, no? First day of the week. That should always be the Lord's Day. That is dedicated for the Lord. That is not dedicated for us, because from Monday up to Saturday, that is given to us freely by the Lord. That's why silang sa Matthew chapter 7, freely receive, freely give. Nabaton ka free, hatag ka man free. Alright? So, God is good sa aton mga kabuhi. That's why we have to do good also to Him. If God blesses us, we have to bless God also. Munang natawag nato niya nga, hindi lang paabuton mo nga gina-bless ka sa Diyos, no? Kung wala ka gina-bless sa Diyos, mangakig ka man. Kung gina-bless ka, you have to bless the Lord. You have to speak well of God. You have to do well for your spiritual life. Alright? So, sige. That is just a reminder for each one. By the way, 2:30 this afternoon, we'll start our Bible festival. Okay, I will give this time to Engineer Dakila to continue. Thank you, Pastor, for the announcements. This time, let's prepare our tithes and offerings. Let's request the ushers to come in front. And while we give our tithes and offering, we'll also hear a special number from the ladies group. Let's request Brother Nido to lead us in prayer.
Amen. Amen. Thank you so much, ladies group. Let us all rise. Let's sing the doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. You may now be seated. This time we would hear a song from the choir.
Sige, salamat gid sa aton mga choir members. Kag ang ambanon nga yung kanta nila related gid sa aton nga subject sa sininga bulan sang Marso. Magsili subject kani amo nang inistoryahan naton. Amo nang topiko naton. Okay? So ang aton nga nabutang dira sa aton nga backdrop is found in 1 Timothy 3:15. No kuno? The church of the living God, the pillar and ground of truth. Ang church of the living God haligi sang mabakod nga kamatuoran. Okay? So that is why the church is very important. One of the most important thing that the Lord Jesus Christ did before He died. No? Before He ascended to heaven. Ginhimo na. Gin-promise siya sa mga disciples. May nadamdaman ako balang isa ka sitwasyon, isa ka insidente nga may na aksidente nga isa ka bus kag ang nakasakay kuno ning kuno kay istorya man lang nimo. Pero ang kamatuoran, hindi ka magsilinga kuno hindi ka magsilinga mo ni kuno ang ginambal sa Bible. Hindi na ya ang ginambal sa Bible matuod, hindi kay kuno. So may salakyan kuno nga na aksidente. Ang nagasakay puro tanan mga bana. Tapos tadi mga asawa tani ito naglamate pabalis karong ko. Puro mga bana, baw. Pagkabalo sa mga asawa, perting hilibi yun. Ang mga asawa nila tanan, naghilibi, mga sobra gid saksimana nga ibi. Pertim. Tiyamak mo na. May isa ya ka asawa, nga pag-ibi iya, nag-extend mga duwa gid kasimana. Perting nga ibi ang iya. So, uligin pamangkot siya sa mga katawan. Mrs., nga pertigan ang pag-ibig mo. Kaya ang iba niyang mga asawa, nag-ibi iya, mga isa lang semana, imo ya, duwa gid sobra gid duwa. Nya nga, misis. Nya kay naman nasubuan ako. Kay napatay ba na mo? Hindi. Napatay, nasubuan ako, kay wala to kaupod ang akon bana. Sige na, kamo na insindi Kung di ka mo ka-insindi, buwas sa ka-insindi na ka mo naguro, no? Okay. So, the church, ang church na ginatawag is composed of relationships. Di ba? Hindi nga magsiling ang church. By the way, salamat sa Ginoo kay si Miss Marie Arin, nag-ayon. Hindi niya sugpon. Sugpon at Japon sa church. As a church, we are concerned about relationships. Amo na nga kung anong kakatabo ya sa lawas, pare kay ang church laging picture mo na sa lawas, body. Amo na nga siling sang 1 Corinthians chapter 11 nga ang lawas kag ang chapter 12, ang lawas ta ginaga picture ina sang church. Kung ano ikaw sa church, that is also part of the body. Kung ano katabo sa lawas mo, may mga pains sa parts ng lawas mo, the same is true with the church. So, muna importante nga dapat natin mention diyan. Ang church hindi na building. Ang church hindi institution. Okay? But it is composed of people. So, today, we are going to focus our study on the church. Okay? Magsiling ka gani nga church, of course, we are talking about the original word. Etymology ba lang ginhalinan sa nga word ano? The word church comes from the word ecclesia in Greek. And it means the called out assembly. Ano magsiling ka nga assembly? The body, no? The people. So that means when you talk about church, we talk about people, the body of Christ, or the believers who are believing in Christ. That is what we mean by the word ecclesia or church. Now, nga aman, because this word ecclesia comes from the two Greek words, meaning out of, and kaleo, to call. So, tingubon man ang ekkaleo na forma ang word nga ecclesia. Kag ang meaning sa ecclesia,
the called out assembly, the called out people. Who are these people? They were the believers of Jesus Christ. So that means when you talk about church, first of all, we try to remember that the word church are people. People who were called by God from darkness into light. From being a sinner to become a saint. All right? From sinfulness to holiness. Amo nang katuyuan sang Dios. Sang ginatawag naton nga church. Liwaton ko the called out assembly. All right? Where can you find that? Nabasa ka inan sa aton nga scripture reader sa 1 Peter chapter 2 verse number 9. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of Him. What do you mean by show forth? Meaning to advertise, to promote. Alright? Amo ng word nga show forth. Why? What is the purpose of God in choosing a royal priesthood, choosing a new generation, which is called a holy nation, peculiar people? Silindre, that ye should show forth the praises of Him. That they have to demonstrate, that they have to advertise, that they have to promote the praises of Him. Who is the Him here? No other than the Lord Jesus, who hath called you out of darkness into His marvelous light. Yan tawag ka mo. Halin sa kadudulman pakatos kapawa. That was what God did. Amo na nga siling sang Biblia, ang word nga church, gintawag nga mga katawan. Halin sa kadudulman pakatos kapawa. Halin sa pagkamakasala, pakadto sa pagkabalaan. Halin sa sinfulness, pakadto sa holiness. That is the purpose of the Lord in calling people to Himself. Ari pagid. 1 Corinthians chapter 1 verse number 2. Unto the church of God which is at Corinth. Ang church of God which is at Corinth, this is what we call local church. To them that are sanctified. Okay? What happened to them? When the Lord called a person to Himself, he will be sanctified. Ano meaning sanctified gani? Set apart. Ano na meaning sanctified? Called to be saints. Gin-sanctify o kung gin-set apart para sa Diyos, kagintawag sila nga mga balaan. Ang process sa pagkuha sa ila sa Diyos, panawag na sanctification. Okay? Kung Wednesday, ginatandog ko na ang sanctification na tawag. So, iba nakabalo na kung anong meaning ng sanctification. Set apart. Alright? Karon, amo ng process. Paano sa Diyos kuwaon ini yung mga tao halin sa kasalanan? Again, sanctify sa. Kuwa sa mga makasala kagin paen diri. Ang mga ginpaen panawag sa ila balaan. Magsiling ka nga balaan, perfecto? No. Sinless? No. They are called saints. Himo sila nga balaan. Okay? Ang ginatawag nga saint, hindi lang niya mga patay nga mga tao. Ang naghimo sa ilang mga saint, hindi ang leaders ng simbahan. Sa isa ka church, sa Roman Catholic Church, mayroon nga period of canonization na isa kuno ka tao nga daw kanami man sang iya pangabuhi sang una, daw ka religious nga tawo. After 300 years, canonize siya imoon sa santos. Amo na iya proseso sa Roman Catholic Church. But in the Bible, this is the process of God. Ensigida, pagtuo mo, pag hinulsol mo sa imo sala, pagsalig mo kay Kristo Jesus, ensigida, you become holy in the sight of God. You become sanctified in the sight of God. What do you call that? That is what we call positional or instantaneous sanctification. Kay tatlo na ka-process ang sanctification. Primero na, amo na ginatawag ang positional or instantaneous sanctification. Insigida bala, pagbaton mo kay Kristo, ang pagtulok sa Diyos sa imo, ginimo iya ka nga balaan. Anong balaan nga tao? Ginpaen niya bala para sa iya kagulingon. Butsilingon, kuan niya ka, ginpili iya ka para sa iya self. Hindi ka na halin ka sa kalibutan, di ba?
Kay sining kalibutan, duha ang nagapanag-iya sa aton mo. Number one, si Satanas. Did you know that? Ang tao nga wala kay Kristo, ara kay Satanas. Bisan ano pa sa imo kagwapo, bisan ano pa sa imo kagwapa, bisan prinsesa ka pa, bisan prinsipe ka pa, bisan hari ka pa. Kung wala ka kay Kristo, anong panawag sa imo? You are with Satan. Kaya duwa lang mo. Hindi pwede ka tatlo. Duwa lang gid ang nagapanag-iya sang tawos ning kalibutan. Si Satanas kag ang Dios. Kung ara ka kay Satanas, definitely wala ka sa Dios. Kag kung ato ka to sa Dios, definitely wala ka man kay Satanas. Duwa lang gid. That's why you have to choose, di ba? So, amo ni ang kaimtangan naton. So, ang pamangkot, nagtuo ka na kay Kristo? Sino na kayo mo sina? Raise your hand. Okay? Damo na sa aton. Kay nagtuo ka na kay Kristo, sa tubangan sa Diyos, ano ka na? Panawag sa Diyos sa imo, balaan. Or, saint. Sa Greek, panawag na, hagios. Masilig kang, ti pastor, saint, dapat yung saint niya may halo na yan sa ulo. Ti butangan ta? Kita mo sa mga picture, mga saint, sino mga saint nga ginatawag? Saint Augustine. Mayara na nga daw gasanag bala sa ila uluhan. Ang gasanag sa ulo ko ya agtang ko. Sino pang mga santos nga Pilipino? Si Lorenzo Ruiz. Sino pang isa? Kalungsod. May isa pa gid ka ginhimo bago lang nang imo nga saint. Kwanto sa kuno ining mayo sa bala sa IT. But sino ala niya to? Kung mayo ka gali sa IT, pwede ka mahimo Santos, no? Sinong mayo din na balang parimelang scatter. Muna namin mo Santos. sagad sa internet, sagad sa amo na. Pero sa Bible, frankly speaking, seriously speaking, ang Bible, katudlo, very simple. Pag ginulsol mo sa imo sala, pag tuo mo kay Kristo, gintuuhan mo siya, ginbaton mo siya sa imo kasing-kasing hugot, tunay ka na nga Christian, panawag sa imo, balaan ka. Kung mapatay ka, di ka makadto. Definitely sa langit. Kagipili ka na sa Diyos, kugulingon eh. You get that? Oh. Amo nang natawag sa Biblia. Unto the church of God which is at Corinth. Ang church of God which is at Corinth, siling ko, local church ini nga atuto sa Corinto. To them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints with all that in every place call upon the name of the Lord Jesus, our Lord, both theirs and ours. Hindi lang ikaw, hindi lang ako, ang nagatawag sa ngalan sang Ginoo, kundi bisan pa iban nga mga tao sa iban nga mga kasimbanan, iban nga lugar, iban nga nasyon, sa bilog nga bayan sa kalibutan. Ano panawag mo sa ila? Panawag mo sa ila, Saint man at Japon. Church man at Japon. Okay? Amo na nga ang aton niya, ang Ginoo, exclusive, iya lang ni. Pero sa aton niya, hindi kita maka-exclusive, kung masiling kita, ikaw lang ang Christian. Iban, kabaton makay Kristo? Bla? Hindi masiling, kami lang yan nalawas. What about ang iban? Amo na nga, ang Bible nag-specify nga ang naghinulsol sa iya sala, nagtuo kay Kristo, amo na sila ginaisip nga iya sang Dios. Okay? This is what the word church is all about. Now, what about the local church? Magsili ka gani nga church, kabilugan. Tao. Tanan niya tao. Sandi niya bayan sa kalibutan. Ang tawagon mo na abiti, universal, ibang tawag, invisible. No? Ang mga Katoliko yan, may ara sila militant church, may ara sila yung church nga dito na sa langit. Amo nang ilaya panawag. Pero sa aton niya, ang pagkilala ta, nga basta nga nakabaton kay Kristo nga ilaman luwas, sa bisan din niya bayan sa kalibutan, nang kabayan sila sang inatawag at church. Okay, local church. Ano magsiling ka nga local church? Simply speaking, the place where the church assembles, kulang S, or gathers to worship, pray, and serve the Lord. The place where the church gathers. Like this one. First San Baptist Church.
What do you call this? This is what we call local church. Lokal na nga iglesia. Alright? Di na, ano yung iglesyang natawag? Ang mga tao, ikaw, kita tanan. As a member of the body of Christ. Tanan kita nga nagtuo kay sa Kristo. Ano panawag sa aton? Collectively, we are called church. Magsiling ka ganing collective sa English, singular, no? Pero ang content sina plural. Pero pag siling ka nga class, ang you teach English class. Ang ginatuduan mo nga English class, damo-damo na mo estudyante English class mo. Mathematics class. O, damo na sila. Pero, sa grammar, sa English, may ginatawag kita collective noun. Okay? Magsiling kita gani collective noun, ang word, kaangay nga singular, pero ang kaulugan, ang buot yun na silingon, plural man na. Kay damo, members mo. Pero bilas ang army. Ang army, kundi isa lang na, ang word ng army, singular, pero ang elements ng army, damo soldado. Bla? Philippine Army. Do you think nga ang Philippine Army isa lang kabilog? Sobra 120 ang Philippine Army, members ang Philippine Army. So, this is also what we call church. So, ang church na tawag, singular, collective. Pero magsilang kaya ang local church, ang lugar nga dira nagatipon ang mga Kristiyano, ang church. Kung ikaw nakabaton kay Kristo, ako nakabaton man, collectively, we form ourselves into a church and we worship in this place. Ano nga place? First Sunshine Baptist Church. Diri kita nagatipon. Kag kung nagatipon kita dire, this is the place where we assemble together. What is the purpose? To worship. What else? To pray. Serve the Lord. So, that is why, before the Lord Jesus Christ went to heaven, nagpundar siya sa ginatawag nga church. Kag ini nga church, ini nga mga katawan naging pundar ni Kristo, ang purpose ni mangin leader sila sa ginatawag nga local churches. Okay? Now, ano magsiling ka nga church? Living organism. Magsiling ka organism. Daw, kuha na no? Daw, repetition na ni. Kaya man magsiling ka organism, living na na mo. Pero for the sake of emphasis, the church is a living organism. Hindi na redundant. Emphasis lang. The church is a living organism and the Lord wants it to grow. So, magsiling ka ganun nga church, living organism. Kita bala? Uli, buhi kita. Pero magsiling kaya nga, kung hambalon mo ya karon ang local church, ya building, religion, hindi na ya living organism. Inanimate na ya. Kaya ang tao, ikaw kag ako, we are all organism, living organism. So that is the church. And because the church is a living organism, what does the Lord require or expect us? The church must grow. Ang church, madamo. Damo ang ano? Damo ang mga tao ang makakilala sa Diyos. That's why nga ginpundar sa Diyos ang local church, kay amo ini ang home base. Get the point? Home base. Nga maka-take off kita, nga damo ang mga tao ang madala naton sa tilan sa Diyos. Amo na kung nga gin-organize ang Diyos ang local church. Para ang local church will continue the work which the Lord Jesus Christ started. Kaya nagkayab na sa langit. Pagkayab na sa langit, sino karon ang ma-take over sa buluhaton? Amo na nga may local church, nga gen, organize ang Diyos. Kag inbutangan niya sang leader, kag amo na ko nga pati kita subong, we are gathering like this. So, ang example sa local church, amo to kay na, first church dito sa Corinth, kag-aryo, 7 churches, dirabla sa Book of Revelation, nang take up ni Pastor Dakila ng Ligad, Church of Ephesus, Church of Smyrna, Church of Pergamos, o na partineser dito sa Asia Minor. Okay? Kung ano mga church ang ari dire sa Philippines, Estefania, panawag sila local churches na. O dito sa Manila, or dito sa kundi na kabayan sa kalibutan. Okay? So this is what we call a local church. Now, are, ang church nga gintukod una ni Kristo. Okay? If you have your background sa Matthew chapter 16, no?
I hope you are familiar with the account in Matthew 16, where the context of this, the church promised by the Lord came because of the confession of Peter. Diba? Si Pedro, kaya mga disciples yung pamangkot ni Kristo. Sila din sa Bible, when Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, by the way, ining lugar nga Caesarea Philippi, lugar ini nga ginapamugaran sa mga kulto, sa mga idolatrous people, mga idolaters. Okay? Diri ini sa Caesarea Philippi. He asked his disciples, saying, "Whom do men say the Son of Man am?" Kasi kwawe sa iyang grammar, no? Ang iyang structure sa sentence. Whom do men say I, the Son of Man, am? Sa aton pa, sa mga tao, pamangkuton nyo, kung ginapamangkot yung mga tao, sino ako? Sa ila. Anong sabat sa mga disciples? And they said, some say that thou art John the Baptist. Some, Elias. Sino si Elias? Elijah. Okay? Kaysa Greek word, ang Elijah sa Hebrew, pag-translate sa Greek, Elias na. And others, Jeremiah, or one of the prophets. Amo ning hambal sa mga disciples, sila ni Jesus. Ining kung sa mga tao, sa palibot, ining ano na notice nyo, ano pagkilala nila sa akon? Mangkot yung mga disciples. Tiyan mo na sabat nila, oh. Ari naman. Verse 15. He saith unto them, niya sa inyo ya. Iniya, amo niya ang konsepto sa mga tao sa iya. Kung mamangkuton sila, mga tao sa palibot, sino na yung tao? Masiling sila, uy, si Kuana, si John the Baptist. Kuman ka very isog sa iya, abold. Elias, Jeremiah, kag iban, one of the prophets. Pero sila ni Jesus, yung mga disciples, tika mo ya. Sino ako ya sa inyo? Masiling ka nga, di ka pa makuton niya pa kay gaupod man sila sa iya. Diba? By the way, how many years nag-upod ang mga disciples kay Jesus? Did you know that? They went with Jesus for 3.5 years. So roughly, mga 3 years or 4. So, nakilala na gadayan nila si Jesus? Wala pagid masyado. Kaya kung kisa, ngupod-upod lang sila kay Kristo, may arap pa sila mabalaan nga daw, matingala pa sila. Ti karon, mangkot ni Jesus, ti sa inyo ya, sino ko? Sino sabat? Verse 16. And Simon Peter answered and said, sino ni Simon Peter? Si Simon Peter, isa sa mga prime nga disciple ni Jesus. Panawag sa iya sa aton niya subong nga common nga term, si Pedro. Diba? Dua laman na mo ng mga popular ngalan, si Juan, si Pedro, diba? Kundi si Juan, si Pedro. Kalabanan niya, ginahimo imuan istorya. Si Juan kasi Pedro. Muna nga, one time ko no, may dua ka tao mag-abyanay, nagkadto sa Amerika. Ang isang ala niya si Juan, ang isa si Pedro. Karon, una to si Pedro. Pag-abot, dito si Pedro, nagkadto ko no sa Texas, istorya lang tanay. Tapos ang ulihin, singgit ko no, pag-abot ni Juan, dito, kibot si Pedro. Oh, wala, daw si Juan man eh. Sila ni Pedro, Juan! Sila ni Juan, draw! Nagkuha lang si Pedro sang pusil, kagintiro ya si Juan. Kay draw dito sa Texas siya, draw mo. Sige lang, abudlay naman yung... Balik tayo kay Pedro. Sila sa Bible, and Simon Peter answered, Thou art the Christ. Nako no? Sila ni Jesus Christ sa ila, sa inyo niya, ano ko? Sino ko? Sumabatan si Pedro. Kabalok man si Pedro. Dasig ni siya magsabat. Ano ang bali Pedro? You are the Christ, the Son of the living God.
What did Jesus say? Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah. Sino na nga si Simon Bar-Jonah? Magsiling ka gani nga, Bar-Jonah. Bar means son of. Jonah means the father of Simon. So anong buot silingon? Si Simon nga bata ni Jonah or Jonas. Amo nang word nga Bar-Jonah. Kuha nyo? Sindihan nyo ng Bar-Jonah. Okay? Basta milibog ulo nyo nga gintawag ni Jesus, Simon nga Simon Bar-Jonah. But silingon, sila ni Kristo, Simon, anak ni Jonas. For flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Are, take note sa verse number 18. And I say unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Okay, take note. Nga naghambal si Jesus Christ parte sa church because of what Peter confessed. Ano gin-confess ni Pedro? Pagpamangkot ni Kristo sa ila, sino ako sa inyo? Abe, ano pagdumdum niya sa akon? Who am I if I am going to ask you? Sila ni Peter, well, you are Christ. Ikaw si Kristo, the Son of the living God. Ano ni? This is a confession of Peter nga si Kristo, nga si Jesus Christ, Kristo. What is Kristo? What is Christ? What is the meaning of Christ? Christ means, ano? Anointed. Messiah. Amo ni sa Hebrew, Messiah. Sa Greek, Christos. Magsiling nga Christos, gani, ginhaplas. Anointed. Sa Old Testament, kundi gina-anoint ang tao nga qualified sa naglain-lain niya posisyon. Like for example, if you are qualified to become a prophet, ang pare, amo ang kuha sang lana, kag tapos i-anoint sa imo ulo, ibubo sa ulo mo, kay ang oil, that is the symbol of the Holy Spirit. Ang qualified sang una mag-anoint ang priest kag ang prophet. Dual lang. So, abi, for example, qualified ka nga mag-prophet. Ang pare nga ma-officiate sina, makuha sang usually nabutang nila na sa daw sungay, sa utod lang sungay sang baka, tapos may oil na olive oil, tapos ginapatulo na sa ulo sang prophet nga qualified nga mang prophet or priest. Abi, pare sa Old Testament ay pare, pero hindi to sila pare nga sugpon sa Katoliko. Ang Katoliko lain na iyaya. So ang priest sa Old Testament na untat sa pagkapatay na ni Kristo, way na pare. Matthew chapter 27 verse 51 para nyo mabalaan. Okay, tika mo ni matabo. Abi, for example, siya qualified nga magpare, nga mag-prophet. So ang pare nga in charge dira makuha sang oil kag ipatuluan ng iya ulo sang oil. Why? Because oil is the symbol of the Holy Spirit in the Bible. So once nga ma-anoint na siya, he will become the official, legitimate na nga prophet. Nga legitimate siya nga prophet, kaya gin-anoint siya, because anointing symbolizes that that person is qualified for that position. Now, nga gitawag si Jesus nga Christ. Because Christ or Jesus is qualified to be the Savior. Kuha nyo? Nakuha nyo? Wala. Si Jesus, panawag sa iya, meaning sang Jesus, kundi Savior. Ha? Ano meaning sang Christ? Christ means anointed. So, sugpunon mo, Jesus Christ. What is the meaning of Jesus Christ? The anointed Savior. Nga anointed Savior. Kamayara yung mga tao pakilala nga Savior, hindi man anointed. Diba?
Oh, ang mga false prophets, ang mga false teachers, masiling sila, ako si Kristo. Are you anointed? Sino nag-anoint kay Jesus Christ? It is God. Okay? That is why He is called the anointed Savior, Christ. Amo ni sila ni Pedro. Ini nga statement ni Pedro, ini confession ni Pedro, this is true. This is the truth. This is the true confession. Admitting that Jesus is Christ. And when you talk about qualified Savior, si Jesus Christ, the same thing. It follows that Peter believed in Christ, in Jesus being the Savior. Okay? So among all the disciples, it was Peter who first confessed that Jesus is the Savior. And at the same time, He is the Son of the living God. So, ini nga mga confession ni Pedro, mabakod. Ang kapakilala nga si Pedro was a believer of Jesus Christ. Why na pang duwa-duwa? And so, what did the Lord said? Siling sang Ginoo, blessed art thou, Peter. Bulahan ikaw, Pedro, anak ni Simon. Kay ini nga hambal mo, hindi lang ni imo-imo lang. Okay? For flesh and blood hath not revealed it unto thee. Hindi lang niya imo-imo lang sa unodnon mo lang nga hambal, kundi, but my Father which is in heaven. Silingon, inang ginahambal mo nga I am Christ, I am the Son of the living God, hindi lang na imo-imo, kundi nga amo gindikta sa imo sang amay. Kag siling niya, busa, Pedro. Ari, and I say unto thee, kag amo ni Pedro, ginambal ko sa imo, ikaw si Pedro. What is the word Peter? What is the word Peter in Greek? Means, the word Peter in Greek is Petros. Ang meaning sang Petros, small stone. Take note, ha? Petros. Si Pedro, sila ni Jesus. Ikaw, Pedro. Ikaw, gamay nga bato. And upon this rock, take note, si Piret na pagambal ni Kristo, wa isa nagsilinga, ikaw si Pedro, itukuron ko ang simbahan sa imo. Wala. Klarohon tan eh. Kay ang pag-insindi sa iban niya, siling sa iban, si Pedro kuno among nauna founder sa church. Hindi sa founder. In fact, si Pedro, hindi siling sa iban, si Pedro among ning una-una nga obispo. No. Peter was not the first bishop or he was not the first pope. Ano nga balik Kristo? Ikaw, Pedro, you are a small stone. That is the declaration of Jesus, ha? Take note. Ikaw, small stone. Now, upon this rock, it's different. Upon this rock, I will build my church. And the gates of hell shall not prevail against it. Ang word nga Petra, or nga rock, comes from the word Petra. Feminine nga word, Petra. Kag-ambot silingon sini, body of rocks. Solid rock. Muna nga idea sa word nga rock, Petra. Kag siling sang Bible, upon this rock, I will build my church. Sino gina-refer ni Kristo nga rock diri? Si Pedro Japon? Hindi. Si Ginoong Hesus mismo. Ang kaligunan, magsiling ka nga ni rock, kunti maligon, mabakod, mapag-on. Sa diyan ni Kristo kinpasad ang church. Mismo sa iya gahom, sa iya kaugalingon. Kay siling sa 1 Corinthians chapter 10 verse 4, that rock is Christ. Ginambal mo si Kristo nga rock gani. Ito balang balbal ni Moses sa Old Testament. Pag siling sa Diyos, balbal, hindi, hanot, lain niya balbal, no? Balbal ya kon bata niya. Siling sang Ginoo kay Moses, dumdum ka mo, Exodus chapter 17, siling sang Ginoo kay Moses, uhaw mga taom, siling sang Ginoo, Moses, hampak ka ang igang kay magwa ang tubig. Ginampak man ni Moses nagwa ang tubig. Pero sa book of Numbers, nagambal ang Ginoo sa kadua nga okasyon nga uhaw naman ang mga tao, siling sang Ginoo kay Moses, Moses,
hambalin na lang ang rock. Baw, sa kainit ni Moses, waya ginambalang, ulit ginampak kiliwat. Tingko din nangaki ang Diyos. Nagwa tuod ng tubig, pero nangaki ang Diyos. Siling sang Ginoo kay Moses, nakasala ka sa ako na tubangan, and therefore, that was the time that Moses was disqualified to enter into the promise of land. Land of promise, I mean. So, nga ang nakasala si Moses, nga ginampak kaya kaduwa, kay kung ang tunga rock spoke about Jesus Christ, si Jesus Christ kisa alang ginpatay. Di ba? Why sa napatay kaduwa? That's why nga klaro sila sa Bible, that rock nga gin strike ni Pedro was, of course, was a type of Christ. Of course, hindi man to si Kristo, gadya kay ti, alang-alang man nga balbalon mo si Kristo nga himo si rock, kundi nga daw type lang, sabla symbol lang sang si Jesus nang simbolo sang ginatawag nga igang. Tiya mo ni, kung nga mga kauturan, ang pamangkot, sa diin ni Kristo ginpasad ang iya iglesia, sa kay Pedro, o kung sa iya mismo kagalingon. Amo na ang pundasyon sang church, sino? Si Hesus Kristo. Hindi kay si Pedro. Kung ibutang naton sa eksakto nga plastada, si Pedro amo ang una-una nga believer sa pagpundar ni Kristo sang church. Take note about that. Who was the first believer? Peter. After Peter, iban nga mga tao nga nag-confess na nga si Kristo ila manuluwas, gindugang, hasta sa aton subong. Kung ikaw nagtuo man kay Kristo, gindugang ka man sa lawas ni Jesus Christ. Amo nang gina-declare there sa 1 Corinthians chapter 12, verse 13. We are all baptized into the body of Christ. Tanawa bla. Way ko na nabutang sa aton nga 1 Corinthians chapter 12, verse 13. Ano kuno ginambal sang Biblia dira? Tanawon ta sa aton check tabi. Have your Bibles ready? Okay. 1 Corinthians chapter 12, verse number 13. Ari hambal sang Bible. For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. For the body is not one member, but many. Para ginambalada, kung ano ang kaimtangan sa mga bayan sa lawas. Sila sa Bible, kung nakabato ka na kay Christ ngayon mo Savior, ginlubong ka na sa spiritual body ni Kristo, amo nang baptize, sinatawag. Magsiling kang baptize, kundi to immerse, to submerge. Kita mo kung itugmawan ka, kundi sa tubig, kundi inalubong sa tubig lawas mo. Karong kung nakabato ka na kay Kristo, anong matabo sa imo? Ginlubong ka man sa lawas ni Kristo. Okay? So, amo na yung bot silingon. So, padayon kita. Siling sa Bible, thou art Peter, upon this rock I will build my church. The gates of hell shall not prevail against it. What do you mean by gates of hell? Ang gates of hell diri speaks about the condition, the stability of the church that Jesus Christ built. Ano magsiling gates of hell? Gates ang una is a symbol of power and a symbol of strength. So, gates of hell means amo ini ang gates of hell speaks about the forces of darkness. Or tawag naton ini nga ang kalautan. Ang gahom sang yawa, ang gahom ni Satanas, hindi makadaog sa iya. The gates of hell shall not prevail against it. That is why if you are a true believer of Jesus, kung tumulo ka ni Kristo, kung kita taran mga tumulo ni Kristo, wala sang may makasurpas or wala sa may makadaog sa iglesia nga gintukod ni Kristo. Amo na nga sila niya sa Matthew chapter 10, verse 28, sila niya, and fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul. But fear him who is able to destroy both soul and body in hell. Sila ni Kristo, hindi ka mo magkadlok sa nagapatay sa lawas. Kaya nga aman, bisan na patay ng lawas mo, if you are a true believer of Jesus Christ, ang imo kalag hindi madula. Bisan nining local church, madula, ang church nga nagatipon dire, hindi madula.
Muna balang ginambal ko sa inyo sa una dito sa Amon sa Mambato. Sa Mamaylan. May church to nga gintukod, ngalan niya, Solid Rock Baptist Church. Pag-abot sang bagyo, nagbalintong. Solid Rock, kinadlaw mga tao, galabay mga tao. Wala, Solid Rock, nabaliskad. Ang aligay, aras babaw. Sila sa pastor, sila niya, building na nagbaliskad. Ang mga Kristiyanon, wala yan nagbaliskad. Ang lain lang kung ang mga Kristiyanong baliskad, no? Ang building, wala. Muna yung masubo. Pero, kung ang building nagbaliskad, tapos lang na iya madisponiran. After several months, nagtindog ang building. Nami pa, antes sa naguba. Kaya pagpatindog na, konkrito na. Primero, light materials. Tikon din namin na amoy ng botsilingon mga kauturan. Ang church, kung ikaw tutuon nga naluwas sang Diyos, bisan ano pa mga problema, magdangat sa kabuhi mo, hindi marumpag ang imo pagka-Kristiyano. Bisan ano pa nga problema, nga madangtan mo sa imo pagpangabuhi, ang gahom sang Diyos, amo magahugakom japon sa imo. And you will prevail sa ano man sa mga problema gabot sa imo kabuhi. That's why if you are a true Christian, you have to believe, you have to trust the Lord. Masiling ka, well, ini nga mga problema mag-aabot sa akong kabuhi, temporary. After all, ang kalag ko, kung kuwaw na ko sa Diyos, I will be with God in heaven. Amo na nga, diri sa kalibutan, kadamo-damo sa mga bagay nga ginasumalang ta. No? Ang church, ari kita subong sa kalibutan. Kaya ang kalibutan, napundaan sa kagamo. Bisan diri sa aton sa Pilipinas, daw mention diyan. Diba? Sabi mo kalibutan, o bombaanay itong Amerika kang Iran, kang Israel. Ano magkalanabo da? Abi mo, nami na, dako ang epekto sa ekonomiya naton. Anong matabo? Mamahal ang baklon. Number 1 nga mamahal, abi mo kung ano, ang gasolina ang ginagamit nyo sa inyo salakyan. Sa inyo tricycle, why na no? Why na. Pero kita ko tricycle, gamit gasolina. Hindi kuha na yan, yung panawag sila, ano ganyan na yan? E-bike. No, e-bike. Ay, e-bike na. No, tricycle na yan. Galiin, no? Oh, okay. Ang na natanaw ko, masiling kita, well, ang kakatabo sa kalibutan dito sa ila, kalayo sa aton di. Dawim talabot. Diba? Number 1, kung nagatulog ka sa Bible, once nga Israel na involved sa mga kasubong sila, mga konflikto, dira mo na masurosiding, the Lord Jesus Christ is trying to wave. Naga-wave ng Ginoo sa aton that He is about to come. Tikaron, masiling ka, gamumanay sila. Terrorism, ang Iran is daw terorista kuno nga pungsod. Kaluoy man mga tao no? Kalamatay. Luoy ka man, tao na yan mo. Sana ano pa na kalaot? Pero sa Bible, when God will judge a certain place, a certain locality, God has the authority to judge. Pero man sa una sa Bible, bilang, kada night, so namatay man to ni Joshua. Kabasa ka lang mayos ng Joshua, basa habla sa chapter 9 kag chapter 10. Dira mo na maintindihan nga, grabe nga conquest ni Joshua, no? Perti nga pamatay, perti nga pang-conquer, tanan, ilista, tanan-tanan nga mga nasyon nga in-conquer ni Joshua. Perti nga tao, perti nga gahom sa Diyos. Kabalo ka kung nga na-conquer to nila, it's because of the power of God. Sa gahom sa Diyos. Di ko magsiling ka karon, bakaluluoy man to sa mga Amorites, to nga nagkalamatay. Kaluluoy man to sa mga Canaanites na nagkalamatay. Kabalo ka, when God judges a person, God never care about it. Kaya nga, Romans chapter 2 verse 11, ano ko no? Sa Romans chapter 2 verse 11, nagapakilala dira nga ang Dios way
respeto ay nagataha kung sino ka. Minamangkot sa una ka Bible study ko to sa Kapitan Ramon sila niya pastor. Tamaran ako magpamati sa mga Bible studies lingko nga man. Niya kay sa Bible da ang human rights violator way liwang ko din Diyos. Grabe ba? Do pa rin liptis ko ron. Niya number 1 nga violator ang Diyos lingko nga man. Niya kitik na pamatay sa Diyos mga Canaanites. Niya mayo bala na nga pamatyon mo mga Canaanites. Tapos yatag mo lang man sa mga Hudiyo duta. I-eliminate mong mga Canaanites tapos hindi to bala pamatay. Ano sabat? Ang sabat, sino natugas ang tao? Ang Diyos, di ba? Ano nga balsa ang Diyos? Ang Diyos may kinamatarong sa paghatag, kag ang Diyos may kinamatarong sa pagbawi. Kag ari pagido, ang Diyos naga-judge sa tao nga wala nagatuo sa Diyos. Ano to mga Canaanites? Mga tumulo utos ang Diyos? Hindi. If God will judge them, that included death para sa iban. Kaya mo nangambal sa Diyos eh. Amo na kita kung masiling lang kita kung ang aton balatyago na ara langgit no? Kundi abi ang Diyos naga-judge, dumalainan ka no? Wawamak mo na pabayaan lang sa Diyos kalamatay ni. Kabalaw ka kung nagkalamatay na sila tungkol ba sila gasapak sa Diyos, that is just the form of judgment para sa mga tao nga wala gasapak sa Diyos. Dibla mo na, saan diri sa aton sa Pilipinas? Nga ginatugutan sa Diyos ang iban magkalamatay, kaya mo na sila gasapak sa Diyos. Di ang iban gasapak man sa Diyos, na tumulo sa Diyos, nagkalamatay man, kabubutom sa Diyos para sa ila. Kaya mo na nga siling sa Bible, kung ikaw ay Christian, bisad ano pa nagkakalanabo sa kalibutan subong, nagagira ng kalibutan, nagaginamo ng kalibutan, bisan diri sa Pilipinas, nagaginamo dahil namin sindihan, no? Nga daw halos diri, akusasyon lang tanan. Inakusaray diri, inakusaray dito. Malita sa mga paldo-paldo ng mga kwarta. Hasta subong ang mga Japon. Ang imo lang dayam sila, tiway kay kami daya. Ti ko ni ka abay Kristiyano. Kura mo ni ka sa kalibutan na mapa-influensya ka. Amo na sila sa Bible ya. Sa iglesia ang gintukod ni Kristo, sa mga tumulo na gintukod ni Kristo, niya, the gates of hell cannot prevail against it. Ni ano pa nga mga ginahimo sang demonyo, kung ikaw totoo ni Kristohanon, magatindog ka bilang Kristiyano. Amo na nga ginatudloan kita sa Diyos, if you are truly a child of God, whatever things that are happening right now in the world, hindi ka magpadala-dalada. You stand with the principle of being a Christian. Kag nagasalig ka sa Diyos. After all, tanan-tanan kita, kuwaon man kita sa Diyos diri sa kalibutan. Whatever happens sa niyang kalibutan, God will still prevail against all the forces of darkness. Ang isa lang nakapunto, kita nga mga Kristohanon nga anak sa Diyos, hindi kita mag-intra sa kagamo ng kalibutan. Ang church must be a peacemaker rather than troublemaker. Di ba? Kung diin pa ito nga gagamo ang kalibutan, ang iba ng mga Kristohano, nagabulig man nga magamo. Hindi, pagpagamuha ang kalibutan, paagi sa imo batasan. Di ba? Sa ang batasan sa tao, nagadugang sa kagamo. Kagamo na sa kalibutan, intrahan mo pa, gamay-gamay nga bagay, mag-disgusto ka, gamay-gamay lang nga bagay, mangita ka kontra. No, it's not. Amo na sila sa Bible, amo na ang hambal ni Kristo, the gates of hell shall not prevail against it. Ano pag inambal niya ka Pedro? Verse 19, yeah, I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. Ano ning key? Literal ning alyabe? Nga masili ang Ginoo, Pedro, sanggamay pa ko, sang una bala, sanggamay pa ko, nakabati ko ni sang iban nga nag-istorya nga si Pedro may manok. Di ba mo na no? Kalabanan sang unaya, sa mga uma-uma, ang mga sabongero, si Pedro ang ilaya nga patron mo. Muna,
Si Pedro, may manok, bukay pa nga manok. May drama sa una, manok ng San Pedro. Bati ka mo to, drama. Kaysa umasa una, pamati ng drama, obra ramon. Makarelate ka mo na guro kon dito ka mo yung star. Mayo ka mo ya, taga-dire ka mo, way ka mo pamati drama. So una dito sa amon sa uma, drama ang kalingawan sa mga tao. Ti mga mundo mistiko, mga Maria Morena, mga muna to sa amon sa unaya mo, no? Kita nyo kung di kadlaw ka mo. Mga manok ni San Pedro, no? Nga bukay ang balahibo. Oh, ariyo. Sa una bala, nga question ko ni siling ko, ala, si Pedro may manok. Number 2, si Pedro may liabi. Ang panamdam ko, ano kadako ang liabi ni Pedro man? Kaya nga liabi ato sa langit. Si Pedro, uyat sang liabi pa kanto sa langit, guro ga maamon si Pedro sang uyat sang liabi, no? Kati siya maabre sa langit mo. Kaya sila isang Bible, no? I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. Tagaan ta ka sang liabi sa kinarian sang langit. So ang pamangkot, ano nga liabi ang inatag kay Pedro? Literal ni nga physical ni nga liabi nga maabre si kay Pedro sang langit. Ang sabat hindi ni literal kag physical nga liabi. Kabalo ka magsiling ka nga liabi, it is the symbol of power and authority. Nga ginatag kay Pedro. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Ano yung kingdom of heaven? Paano mabuksan ang ginharian sang langit? Arada karon, butang na ihambal ko da sa inyo. May arada sa dalom. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. And, ano pagid? Whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Amo na ginambal dira iya sa Matthew chapter 16 verse 19. Kabalo ka, ang inatawag na nga binding and loosing, it has something to do with it speaks about sa mga Hudiyo ang concept, no? Magsiling ka gani binding and loosing. It has something to do with the things that are allowable and disallowable. Ang mga butang nga ginatugot kag mga butang nga wala ginatugot. So, ini nga kamatuoran, suno sa mga damo nga mga interpretasyon sa mga Bible scholars, this speaks about the authority inside the church. That Peter was given the authority to open the kingdom of heaven. Not only that, but he is given the power for binding and loosing. But silingon, the moment the church will be established, ano ang pagpatigayon sang kasulatan? Paano mabuksan? Paano masugdan ang iglesia ang intukon ni Kristo? Siling ni Jesus, I will give you the keys of the kingdom of heaven. I will give you power, authority to start that the heavens will be open. Sano ina? Acts chapter 2. Padumdum ka mo? Pagwali ni Pedro. Sa Acts chapter 2 bala? Pagwali ni Pedro, pila ka tao naglaluwas? 3,000 souls. Tapos, sa isang Bible, whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. It has something to do with discipline, church government, church discipline. Amo ning idea sang binding and loosing. But silingon sa church, you have to open the church or the kingdom of God by preaching. At the same time, once the church will be established, siling dira, ang church has its own way of disciplining or managing the church. Amo ning buot silingon ni Jesus. Kay man, kung nasugod na start ng church, dapat may ara na something may safety net, panawag naton sina, para magpadayon ang church. Okay? So, amo na, magsiling kita nga church gani, church is not a building. Ano ko no? It is a body of true believers. It is not a business. But, ano ko no? Bride of Christ, chosen by the Father. Ang church man ginatawag, hindi na korporasyon or negosyo. But it is a congregation of Christ followers. Ano pagid? It is not a financial institution. Pareho sang bangko o kung ano pa da. But it's a family. It's a flock.
Next, it's not led by CEOs. Bawal sila yung CEO, ano? Chief Executive Officer. CEO. Manager. It's not led by CEOs, but it is led by shepherds. It's not built by corporate executives, but it is built by Christ alone. Amo na ang pag-define naton, description sa ginatawag naton nga church. So, siling naton, it's not a building, but body of Christ. Ha? Amo na, next time magsiling ka gani nga church, hindi ka naman umdom building o reliyon. Amo na, masiling iban nga, kung sino man nga tao magsulod sa amon reliyon, maluwas. Take note, wala sang reliyon nga makaluwas sa tao. Amo na waita kasiling niya, sige na, magsulod ka mo dire sa First San Baptist Church, maluwas ka mo. Waita gambal sina. Sino ang makaluwas sa aton? Si Jesucristo, nga nagluwas man sa aton bilang church. Amo na kung tuuhan nila, maging katapo man sila sa ginatawag nga church. Ang church lang ginatawag sa lawas na ni Kristo. Pero, ang local church lain. Kung nagbatong ka na kay Jesus Christ ngayon mo Savior, if you want to serve the Lord, in this church, paano ka mga membro sa church? Tugmaw na iya, di ba? You become a member of a local church by way of baptism. Dito ya sa iglesia sang Dios, paano ka mga membro man to? Pag man sa tuo mo kay Jesucristo, kag ilubong ka man sa lawas ni Kristo, spiritual baptism man Japon, ito lang nambal ko, 1 Corinthians 12:13. So, amo ni mga kauturan, ang katuyuan sang Dios. So, ano ang purpose ng biblical church? Diyan lang ko mauntat sini. Okay, it's already 11:15. Siling sa Bible, amo ning first church ngin pundar, amo ning kahumanan sa church, balato yung promise ng Dios sa Matthew chapter 16, o ari na ta karon. Diri sa Acts chapter 2 verse 41 to 47, amo na ning katumanan. Ato ya promise palanto sang Ginoo. Sila sa mga disciples, upon this rock, I will build my church. Future. Di ba? Kagsiling niya, and upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Tiyari ka rin, no? Aktual na niya. After nga napatay na si Jesucristo, kayab na sa langit, nabili na niya mga disciples, sila sa Biblia, ang gini mo sa mga disciples niya, nagtipon sila sa upper room, and then the Holy Spirit took control of them. They were empowered by the Holy Spirit. And later on, si Pedro nagwali. Kadumdam mong kay Pedro, ano itong ginatag sa iya sang Diyos ni Jesus? Ki. Liabi. Liabi, literal to? Hindi. The power or the authority to open the kingdom of heaven. Ano ning buot silingon? Ari, basa. Then they gladly received this word, were baptized. In the same day, there were added unto them about 3,000 souls. Galing ginbasa ta na, ginutod ta na ang chapter, no? Pero, kung may time ta bala, nami ginabasahon, halin sa, kung may time patabi, halin naton sa verse 1, galing kay ti malawig-lawig na no? There is sa chapter 2, halin na, nagbasa lang ko 47, pero, kung basahon mo na, halin sa verse number 37, nagasiling ang Bible, now when they heard this, ano nga this? Ang wali ni Pedro. They were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promises unto you, and to your children, and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. And with many other words did he testify and exhort, saying, save yourselves from this untoward generation. And goes, verse 41. Then they that gladly received his word were baptized. And the same day, there were added unto them about 3,000 souls. Pila ka tao ang nagtuo, nagbaton? 3,000. Sino nagwali?
si Pedro. Di nagkadtuning 3,000 souls. Amo na silang mga tao nga makasulod sa ginharian sa langit. Kung ipaangot mo tong hambal ni Kristo nga tagaan siyang liabi si Pedro gintagaan sang authority nga magwali, kaya nagtuo kay Kristo nga 3,000 souls will enter heaven. You get? So ang liabi itong inatag kay Pedro, hindi ito literal, kundi power, authority sa pagdeklarar, pagwali sa pulong sa Diyos. Karon, ano nang tabo? Pila nagkalaluwas? 3,000 ka mga tao. Kagining 3,000 ka mga tao nga naglaluwas, matutuod, sila sa verse 42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, breaking of bread, and in prayers. And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. And all that believed were together, and had all things common, and sold their possessions and goods, and parted them to all men as every man had need. And they continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Anong ginamention na sa verse 47? Church. Okay? Sino ining church? Amo ni mga tao, ang content sa church diri, amo ni mga tao nga 3,000 souls na naglaluwas. And therefore, what did they do? Because they got saved. Sila sa Bible, they steadfastly continued in the apostles' doctrine. What is that? Ari ang apat ka pamaagi nga makasimba sila sa Ginoo. Okay? Kaya siling naton, ang purpose ang local church is of course, amo ang pagsimba sa matutuod nga Diyos. To glorify God through worshiping Him. Okay? Kag siling dira, paano sila naka-worship sa Ginoo? By studying the apostles' doctrine. What do you mean by the apostles' doctrine? The Word of God, the Bible. Ano pa gid? They enter the fellowship believers. Number 2. Number 3, communion. And number 4, prayed together. Amo ning una-una, amo ning una-una mga kauturan nga purpose sang church. Sang purpose ang Ginoo pagtukod sa church. Yan is ang Diyos sa purpose, ha? Anong una nga purpose ang Diyos nga gintukod ang church? Ari, para ang church mag-worship sa Ginoo. So, first and the foremost, God's purpose in building the church is for people, is for the church primarily to worship the Lord. Hindi una ang pag-evangelize, hindi pa. Una anay ginimo sa Dios, ginpabakod sa Dios ang church. Pagi sa apostles' doctrine. Amo na nga tagsa-tagsa ka Christian, you need to be built up in the Word of God. Ano pagid? Enter the fellowship of believers. Ginpabakod sa Dios ang fellowship sa mga tumuluo. Communion. What do you mean by communion? Pagpartake sa Lord's table, kag pagpakig-upod sa mga kauturan. They prayed together, prayer. Amo ning apat ka pamaagi mga kauturan nga ma-establish ang church sa pagsimba naton sa Ginoo. Dapat mapalig-on kita sa doktrina sa Dios, fellowship, communion, and prayer. After this, kung napalig-on na sa Dios ang church, that's the time the church will now go outside and win people to the Lord. Paano ka makadaog sa tao sa Ginoo? Number 1, kung way ka manamangan sa ginatudlo sa Biblia. Paano ka mangin effective nga witness ang Ginoo kung kita mismo hindi man maayo nga aton fellowship? Paano mangin effective ang church kung kita hindi man mapinangamayoon? So, these are the ways. First and the foremost, the purpose why God built the church is, of course, number 1, that we can worship the Lord. Okay? Now, my question is, are you a member of the church? Are you a believer of Jesus? Kung tumulo ka sa Ginoo, you are now a member of the true church. Kung membro ka sa tutuon ng iglesia, what is your responsibility? Your responsibility is to become a faithful member of the Lord's church. And you have to be faithful in serving the Lord who is our Maker and the Lord of the church. Sila naton ang church
gin iyasang Diyos, no? Ari Bladio, lakturon ko na lang kay by not the time. So, may isa din nakita ko. If you are a Christian, nobody should have to beg you to come to church. Muna number 1. Kung Kristiyano ka, sila ni G.C. Ryle, why na dapat nga may magpakitloy pa sa imong magkadto simbahan. Diba? Uto, sige na, simbata. Kadto simbahan. Kung totoo niya Christian, ikaw ginayaman ng uwa ang magkadto sa church. Pero bala, ikaw gutom ka, alang-alang sing ganun ka pa, sige na count. Gutom ka, ako na, ikaw ay manginsapo. Hindi ka mo sa panginsapo. Ikaw ay makadto sa kalanan Hindi kayo hulat ka lang sa lamisa, da nga tumulan ka. Kung Christian ka, matutuod, hindi na kinala na pakitluyan ka pa magadto simbahan, ikaw na iya makadto. Okay? Muna yung dapat. Hindi kay piliton ka pa magadto simbahan, kung ang tao ay gana magadto simbahan niya, masiling ka, boko layo sa kamang simbahan, muna mo to, ang punto lang da. Kung layo, tagipusoon mo sa Diyos, nilapit na da, o kung layo ang simbahan mo, layo ginaya. Correct? Pero kung tagipusoon mo lapit sa Diyos, niya na pa da kalayo ang simbahan mo. Niya na pa da kalapit sa simbahan mo. Ang tagipusoon, ang importante sa aton, tagipusoon naton sa Diyos. Is your heart closer to God? Muna, no? Nobody should have to beg you to come to church. Kag, konklusyon naton, amo ni. Kung ang Diyos nagpanag-iya sa church, si Jesus Christ died for the church. Muna, bala sa Acts 20:28. Sila niya, take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. Ephesians 5:25, sila sa Bible, husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Ano meaning sa gave himself for it? Si Jesus Christ, kinatagya ko, galingon nang inmatay siya para sa iya nga church. Ang pamangkot, are you a member of the Church of Christ? Be faithful to the Lord. Mga munyo kita, Ginoo, may namon niya langit doon. Thank you, God, sa opportunity nga ini, hinatag mo sa amon. Kamayawa kami, sa napahanomdom nimo kami, nanungod sang iglesia ng intukod nimo. We know, Lord, nga iglesia gali, hindi ya kay reliyon, hindi organisasyon, kundi tumuloon nimo, tumuloon ni Jesucristo nga nagtingob sa pag-alagad, pagsimba sa imo, kag sa pag-fellowship upod sa amon mga kauturan. Kag pila ka adlaw ining church nga gintukod nimo, amon ning dalon nimo dira sa imo ginharian. Sa panahon nga si Jesus Christ magakari, sa pagkuha sa iya tumuloo, we are sure that we can go with Jesus because we are the believers, we are the church of Christ. Kabay pag Ginoo nga ikaw magpalig-on sa amon, bilang mga tumulo o kung ano man nga mga gumuntang nagakalanabo sa among kabuhi, magmangin malig-on kami, masinaligon kami sa imo. Kay ikaw ang Diyos ng sa gihapon, nagatipig sa amon, kag naghatag sa amon sang paglaom, naghatag solusyon sa amon mga problema. Kag nagahimuno man sa among kinahanglanon. Kabay pa nga among pagsalig sa piyak sang kagamos sang kalibutan, magmangin mapanadayonon sa imo, kag hindi kami magpatandog o kung magpakationg sa nagakalanabo sa kalibutan. Kundi masinaligon sa imo nga ikaw ang Diyos nga sa gihapon nagaatipan kag nagpakamayo sa amon. Ini tanan among ginapasalamatan tugyan sa imo in Jesus name. Amen. Sige. Tindog kita tanan before kita pangamuyo. Tindog kita kay kantaon nato ning katapusan nga kanta. Makakanta pa kamo?